Good morning mga ka-GCash. Ayan. Kung makikita nyo, yung nasa screen ngayon, kung makikita nyo, at mabasa nyo na your login has expired. For your security, we renew your credentials every 90 days. Please re-enter your mobile number to log in and verify your identity. Ayan. So, tatandaan nyo lagi na every 90 days or equivalent to 3 months, ayan, every 3 months or 90 days ay automatic kang i-kick out ni GCash doon sa GCash application mo. Okay? Ngayon, para ma-access mo ulit yung GCash account mo, kailangan mo ulit mag-login, i-enter mo ulit yung number mo at magsisend ngayon ng OTP, one-time PIN, or itatawag na authentication code, 6-digit authentication code doon sa mobile number mo. Ibig sabihin sa SIM card mo through SMS. Okay? SMS. Through text message po yun. Kaya nga, dapat lagi mong dalhin yung SIM card mo kung saan naka-install yung GCash mo. Kasi nga, dahil yon sa OTP na tinatawag para ma-maintain mo yung access mo doon sa GCash application mo. Ngayon, sa kaso na hindi mo na-loadan or matagal mo nang hindi na-loadan yung SIM card mo na naka-access sa GCash mo, kapag nag-expired ang SIM card mo, hindi mo na ngayon marireceive ang text SMS na OTP. Kasi nga, expired yung SIM card mo. Once na na-expired yung SIM card mo, hindi ka na makaka-receive ng text, hindi ka na rin makaka-receive ng calls, hindi ka na rin makakapag-outgoing calls at outgoing text SMS. So, ganun ang problema nun. Okay? Once na na-expired na yung prepaid SIM card mo, kasi kaya nga prepaid kailangan mo i-maintain na ma-loadan yung SIM card mo ng regular load yearly. Okay? Regular load po ha, yearly yan. Kasi, yung load natin ngayon, may mga load na ngayon na ilo-load sa ating prepaid na regular load, yun po ay valid for 1 year na. Okay? At least 20 pesos regular load. Okay po? So, yan ang problema ngayon kapag nag-expire ang SIM card mo. Hassle po yan. At ito pa, kung ang SIM card mo ay nasa Pilipinas pero ang GCash mo nandito sa cellphone mo, problema din yon. Kailangan mong i-message kung sinong may hawak ng SIM card na yon na nakaregister sa GCash, kailangan mong kontakin yung tao na yon. Kaya nga sabi ni GCash, kailangan laging dala mo yung SIM card mo kung saan nakaregistered yung GCash application mo. Okay po? So, sana naintindihan nyo na at sana mayroon kayo natutunan, no? Kasi importante po na yung SIM card ay active. At the same time, dapat lagi mong dala or nakasalpak lagi kung saan yung nakalagay yung GCash application mo, dapat nandun din yung SIM card mo. Ayan. After ko mapindot yung okay, ito na yung lumabas. Ayan. So, ito yung lumabas ngayon na dito sa GCash account ko. So, kailangan natin i-re-enter yung ating GCash number dito para makapag-access tayo. So, kung makita nyo, nakalagay dito is plus 973. So, kailangan palitan natin yan ng plus 63. Okay? Itong plus 973, yan po ay Bahrain. Okay? Yan po yung country code na plus 973 ay Bahrain. So, palitan natin yan. Click natin yan. Then, sa pinakataas ay plus 63 po. Ayan, Philippines. Then, enter natin yung ating GCash number. Okay? So, click natin yung GCash number. Ayan. Yan. So, click natin yan. Ngayon, simulan mo ng alisin mo yung 0. So, gawin mong 9. Magsimula siya ng 9. Okay, enter ko yung aking GCash number. Yan. Then, pagka-enter, ay click natin yung next.
So, ayan. Verify with text SMS. Text message ang tinatawag. So, ibig sabihin, magsisend pa rin ng code si GCash doon sa text message doon sa SIM card mo. Okay? Para ma-access mo ulit yung GCash mo dito sa GCash application na yan. So, na-receive na natin through SMS. Okay? Ito po ay through SMS ha. Ayan. Ayan po yung SMS na na-receive natin. So, ibig sabihin, dito po nakasalpak yung ating SIM card. So, ayan yung ating OTP na tinatawag. Ayan o. 6 digit po yan. Okay, enter natin. 649. Ayan. Ayan. So, pagka-enter natin yan, ayun na. Pumasok na tayo, di ba? Share location. Click natin yan. Okay. Allow only while using the app. Ayan. So, ganun lang kadali mag-access ulit sa ating GCash, no? So, tandaan. Okay? Tandaan. Once natapos na ang yung 90 days, okay, ay i-kick out ka ulit ni GCash sa iyong GCash application. Okay? Tapos, kailangan mo ulit i-re-enter yung GCash number mo at magsisend ng OTP via text message or SMS na tinatawag doon sa SIM card mo. Kaya importante po na lagi po ninyong dala ang inyong SIM card, okay? Kahit saan bansa kayo pumunta, katulad dito sa Bahrain, okay? Kung dito kayo sa Bahrain, kailangan dala nyo pa rin yung SIM card nyo na pang GCash. Kasi nga, dahil nga po doon sa 90 days na validity ng account mo. So, ibig sabihin, ito, katulad nito, na-enter ko ulit yung aking GCash account, yung aking number, ito po ay 90 days ulit. So, after 90 days, ako po ay i-kick out ulit ni GCash, i-enter ko ulit yung GCash number ko, magsisend ngayon ng one-time PIN via text message or SMS si GCash at para ma-receive mo dito sa iyong cellphone. Okay? Kasi po, kapag wala yung SIM card mo, hindi mo marireceive ang OTP. Kaya, napaka-importante po na huwag nyong ma-expire. Okay? Huwag nyo po hayaang na ma-expired ang inyong SIM card nyo dahil once na-expired po ang SIM card nyo, hindi nyo na po ulit ma-access yung GCash account nyo. Lalo na kung may laman po yan. Kaya importante po na alagaan ninyo at kung pwede ay ilagin nyo pong i-monitor. Okay? Mas maganda, loadan nyo po siya na at least 20 pesos regular load. Valid na po yun for 1 year. Opo, narinig po ninyo. 1 year po ang validity kapag regular load ang ilo-load mo doon sa SIM card mo. Okay po? Para ma-maintain yung validity ng SIM load account mo at yung SIM card mo. Okay po? So hopefully nakatulong to sa inyo. Kasi nga po, napaka-hassle po yan kapag nag-expired yung SIM card mo na kung saan naka-link yung GCash account mo. Kasi once na nag-expired yan, ang hirap magsimula ulit. Oo. Kaya, kung ako sa inyo, i-maintain nyo na laging valid yung SIM card nyo. Kailangan, yearly po, loload na nyo ng regular load ang SIM card nyo. Yung mga may GCash, pero ang SIM card ay nasa Pinas, pero dito ka sa Bahrain, hassle din po yun. Kaya kailangan, lagi nyo pong alagaan yung SIM card nyo at kung sino po yung may hawak ng SIM card na yon doon sa Pilipinas, sabihin nyo na alagaan yung SIM card. Kasi once na umuwi kayo na Pilipinas, kailangan nyo pong kunin yun at dalhin dito sa Bahrain. Kasi napakaganda na ngayon na magdala ng SIM card ngayon dito sa Bahrain dahil ay yearly mo na siya loloadan. Hindi na katulad dati na kailangan mo after 1 month, kailangan mo loadan na naman. Hindi na. Hindi na po yun. Yearly na po loloadan ng at least 20 pesos regular load.